Ito po ay kung paano mag-change attire to formal. So, gagawa po tayo ng passport size na ID. Papalitan po natin yung attire into formal. Hello mga partners. So magandang araw muli. Welcome ulit sa ating bagong video. Ito po ay kung paano mag-change attire to formal. So gagawa po tayo ng passport size na ID. Papalitan po natin yung attire into formal. So let's go po. So open po tayo ng Microsoft Word, no? Since ang ating pong gagawing passport size, pagpapalit po ng formal attire ay gagawin po natin sa Microsoft Office, particularly sa Microsoft Word. So dito po natin gagawin, no? So sabi ko nga po, mas madali po sana sa Adobe Photoshop, kaya lang po hindi po lahat ay may access at hindi po lahat ay marunong. So try din po natin na gumawa ng mga ganitong bagay sa Microsoft Office. So, let's go po. So, una po natin gagawin ay i-layout po natin ang ating document dito sa Microsoft Word. Sa margin, i-set lang po natin sa pinakamaliit na margin, which is yung 0.12. Then, copy na lang po natin sa bottom, sa left, then sa right. Okay, so naka-minimize na po yung ating margin. Orientation po natin ay portrait, then size po natin is, so ang gagawin po natin ay package ng 6 or 9 na piraso or 9 pieces na passport size. So nasa loob po yan ng 5 inches by 7 inches na photo paper. So ito po yan, 5 inches yung lapad, 7 inches yung haba. So ito po yung ating gagamitin na photo paper. Insert na po tayo ng picture. So ito po ang gagamitin kong picture. Then para po medyo madaling gawin, medyo palakihin po natin. Then para maigalaw po natin, wrap text lang po natin, no? In front of text para magalaw na po natin siya. Pwede natin siyang igalaw. Then alisin po natin yung background, since yung background niya po ay hindi siya puti, no? So kailangan po natin ay white background. So ilagay lang po sa format. Then sa left side, bandang left side ng ating ribbon, makikita mo natin yung remove background. Then yan. So lahat itong area na to na i-keep natin, kailangan natin markahan. So yan. Ito rin po. Then ito rin. Lahat po ng merong kulay pink or kulay violet ay yun po yung mga matatanggal, maalis as background. So yan. So far sa nakikita ko ay okay na po. Malinis na siya. Try po natin i-click yung keep changes. So yan. Okay na. Tanggal na yung kanyang background. Ngayon yung mukha ko ay medyo dark, medyo madilim. Pwede natin anuhin, no? Pwede natin palitan, correction ng kulay. Ayan, ito medyo okay siya. Ayan, medyo malinaw siya. Then palitin po muna natin. Kukuha naman tayo ng damit na pang palit, no? So gagawin natin, meron ako dito nakahanda ito, no? So ito po ay naka-upload na po ito. Then yung pinaka-download link po nito ilalagay ko sa description box para pwede po ninyo ma-download, baka kailangan nyo po, no? So pipili po ako. Ito po yung gusto ko, copy.
Then, ipipaste ko po doon sa aking ginagawa. Yan. Since ito rin po ay malamang may background to na white, no? So, kailangan natin alisin yung background. Ano muna natin siya, i-wrap text muna natin siya para may galaw natin, no? Kasi titingnan natin kung siya po ay PNG. So kung makikita natin siya, meron siyang background na puti, ito kitang-kita. So ibig sabihin hindi siya PNG. So ang gagawin natin, tatanggalin din po natin yung kanyang background. So kagaya po ng ginawa natin dito sa unang picture, i-click lang po, then nasa format siya, remove background. Then i-click lang natin yung mga gagamitin natin, no? Kailangan itong part na to na ng damit ay hindi masama sa pagtanggal ng background. Sumama siya. Tatanggalin natin. So yan, okay na. So sa tingin ko malinis na. Try nga natin i-keep changes. So okay na. Tingnan ulit natin kung siya ba okay, PNG na siya. So wala na siyang background. Okay? So ang gagawin natin, i-pwesto na natin siya. Medyo titignan nyo lang po kung ano yung mas okay na siyang tingnan. Sa tingin nyo na hindi na siya magandang, hindi na siya masagwa tingnan. So, nasa inyo naman po yan kung paano nyo ayusin. Medyo buka natin ng konti. Sumobra. Kailangan yung bandang leeg ay match na match siya sa lapad nung pinaka-opening ng damit. Match na match doon sa laki ng leeg. Lapad ng leeg. Yun, sa tingin ko okay na. Then, ang kailangan natin i-group siya para hindi siya maghiwalay. I-group muna natin siya, no? Para hindi siya gumalaw. Then, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mag-insert tayo ng shape, rectangle. Dito natin kukunin yung size ng passport size. So, sabi nga natin, ang passport size ay may size na 1.77, then 1.37. So, yan po yung size ng passport size, no? Tanggalin po natin yung kulay para magandang trabahuhin, no? Then sa shape outline, ilagay lang po natin yung pinakamanipis na outline. So ayan na po siya. Kung lalagay po natin siya doon, no? Medyo sa tingin ko medyo malaki. Yan. Medyo mataas ang konti. So, ayan na siya. So, ang una natin gagawin, since sila po ay naka-group, i-ungroup po muna natin siya para madali na natin siya ma-crop. So, ito po muna ang una natin i-crop. No? Format, then crop. Kung makikita po natin, ito po yung ating susundin, ito. So, crop po natin yan. Ayan po yung guhit. Okay. Then, ito rin po. I-crop din natin yung picture. Yan. Okay. So, yan na po yung ating passport size na picture na napalitan na po natin ng attire. Okay?
So, ayan na po ang ating passport size. Okay. So, partners, maraming salamat po. Thank you very much and God bless.